Prinsipyo sa buhay, number 5. Hindi hinihingi ng Diyos na maunawaan natin ang kanyang kalooban. Ang hinihingi niya ay ang ating pagsunod, kahit patila hindi ito makatwiran. Magandang araw po sa ating lahat. Madalas mo bang itanong kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin? O kung bakit sa kabila ng iyong pagsisikap ay may mga bagay pa ring hindi nangyayari na gusto mo sa iyong buhay? Maaari ang sagot ay nasa antas ng iyong pagsunod sa Panginoon o maaaring pinapahintay ka niya dahil nais niyang tumigil ka muna. Magtiwala at hintayin ang kanyang hudyat bago ka kumilos. Anumang bahagi ng buhay na may pagsuway ay kailangang harapin. Ang kasalanan ang pumipigil upang maranasan natin ang pagpapalang mula sa Kanya. Marahil may ipinapagawa na sa iyo ang Diyos, ngunit binabaliwala mo ito o hindi mo ginawa ang lahat. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay ang paggawa ng anumang sabihin niya. Kung kailan niya ito sinabi, kung paano niya ito gustong gawin, at hanggang kailan niya ito ipinagagawa. Kahit hindi mo lubos na nauunawaan ng dahilan, ang mahalaga ay pagsunod mo sa ipinag-uutos niya. Bago ka gumawa ng mahabang listahan ng lahat ng sinabi ng Diyos na gawin o wag gawin, isipin mo muna ito. Meron bang isang bahagi ng buhay mo na hirap kang sundin ang Panginoon? Habang nagbabasa ka ng kasulatan, may kasalanang paulit-ulit niyang inilalantad sa iyo. Sa tuwing mananalangin ka, may isyong palagi niyang ibinabalik sa iyong puso. Kung may ipinapaalala ang Diyos sa iyo ngayon, isipin mong mabuti. Maaaring matagal ka nang nasa parehong mahirap na sitwasyon dahil sa isang pagkakataon na pinili mong sundin ang sarili mo kaysa ang paraan ng Diyos. Ang pagsunod sa kanyang kalooban sa halip na sa sarili mong kagustuhan ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Kaya napakahalaga na ang pagsunod sa Diyos ay maging pangunahing layunin mo. Ngunit upang magawa iyon, kailangan mong maunawaan kung bakit napakahalaga ng pagpapasakop sa Kanya. Isang magandang halimbawa po ay si Noah. Isang taong sumunod sa Diyos kahit tila walang lohika ang ipinagagawa sa kanya. Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng napakalaking arka, isang bagay na imposibleng gawin at mahirap paniwalaan. Ngunit sumunod si Noah nang hindi nagtanong. Genesis chapter 6 hanggang chapter 9. Lagi bang magiging popular ang pagsunod sa Diyos? Hindi po. Sa pagsunod ba sa Diyos, gagawan ka ba ng iba ng kwento o pwedeng mapintasan ka ng ibang tao? Opo, napakalaking posibilidad. Iisipin ba nilang kakaiba ka? Opo. Tatawanan ka ba? Malamang. Ngunit isipin mo ito, pinili ni Noah na lumakad kasama ang Diyos sa gitna ng masamang lipunan. Napakasama na ng mundo noon, kaya't napagpasyahan ng Diyos na lipulin ang buong sangkatauhan, maliban sa isang pamilya, ang pamilya ni Noah. Maaari nating isipin kung ano ang sinabi o ginawa ng mga tao habang araw-araw nilang nakikitang si Noah ay gumagawa ng arka. Ngunit nang bumagsak ang unang patak ng ulan, natigil ang lahat ng pangungutya. Sumunod si Noah sa Diyos kahit ano pa ang sabihin ng tao at iniligtas siya ng Panginoon mula sa malaking baha. Kung nakinig siya sa mga kritiko, hindi niya natapos ang arka at nasama sana siya sa mapapahamak. Pero pinili niyang sumunod kahit may mga bagay na hindi niya ganap na nauunawaan. Kapag pinili nating sumunod sa Diyos, dapat tayong maging handa sa mga negatibong reaksyon ng iba. Ngunit dapat din tayong magtiwala na may dakilang dahilan ng Diyos para sa kanyang mga utos at tutulungan niya tayong gawin ang mga ito. Huwag nating hayaang ilihis tayo ng mga bagay o taong pumipigil sa atin na sundin ang kalooban niya. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang sundin ang bawat utos ng Diyos at gabayan tayo sa pinakamainam na daan para sa kalooban ng Panginoon. Anuman ang hinihingi ng Diyos, masakit man o masaya, may kapalit man o wala, tila makatwiran o tila kakaiba, ibibigay ng ating Ama sa langit ang lakas at katapatan upang magawa natin ito anuman ang iniisip ng iba, anumang sitwasyon ang ating kaharapin.
Dapat maging prioridad ng bawat mananampalataya ang pagsunod. Ito lamang ang paraan upang maganap ang nais ng Diyos na maging tayo at upang maranasan ang lahat ng magandang bagay na inihanda niya para sa atin. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang mamuhay ng masunurin sa Kanya, sa Kanyang lakas at kapangyarihan. Kaya kapatid, piliin mong sumunod sa Diyos. Kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan ang dahilan, magtiwala ka na ang Kanyang mga tagubilin ay para sa iyong ikabubuti. Jeremiah 29:11, Romans 8:28. Sa ganung paraan, ang kalooban niya ang magaganap sa buhay mo. At yun ang nais ng Diyos. Magagawa mo ang mga gawaing pinagkatiwala niya sa iyo. Mamumunga ka ayon sa Kanyang kalooban. At matatanggap mo ang lahat ng pagpapalang inihanda niya para sa iyo balang araw.